Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na tra with evidence. Nako po, sinampal ni Senator Amy Marcos si Risa Hontiveros. Pahiya, natalo. Ay, iba talaga tumira itong si Senator Amy Marcos, no? Ano ba, kanang lantaran kung lantaran kasi ang gusto nyo, hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Kaya, ganito ang ginagawa ninyo. Atat na atat kayo na ma-impeach or magkaroon ng impeachment trial. O heto tayo, nagbotohan, talo kayo. 18 ang affirmatives, 5 lang ang negatives. Alam niyo na ba kung sino ang mga negatives? Nako. Sino ba yon? Si Pimentel, si Risa Hontiveros, si Binay, si Po, at saka si Gatchalian. Ito yung 5 na ayaw i-remand ang impeachment case ni BP Sara pabalik sa sa Kongreso. So, ito kabibig ha, manood tayo kung paano sinofalfal kung paano na pinahiya ni Senator Amy Marcos itong si Risa Hontiveros. Oo. Kahit malaki ang boses ni Risa Hontiveros, hindi nagpatalo si Senator Amy Marcos. Ito kabibig ha, manood tayo. Senator Amy Marcos, go. Yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer, Mr. President. Hala, iba si Amy. Tumira talaga. Pero may class si Amy Marcos. Hindi yung parang pasigaw, yung parang nagrarally. May class si Senator Amy. Talagang point of order. Talagang pinatahimik niya si Risa Hontiveros. In fairness naman kay Risa, parang nagrarally lang. Iba si Senator Amy Marcos. So, hindi magpapatalo. Pero may class. So, siya lang si Senator Amy Marcos. Di ba mga kabibig? So, natahimik si Risa Hontiveros doon. At akala ni Risa Hontiveros ay magpapatalo si Senator Amy Marcos. Hindi magpapatalo si Senator Amy Marcos pa ba? Magpapatalo. Hindi magpapatalo. Senator Marcos. Yes, thank you very much, Mr. President. And I'd just like to reiterate that I wasn't being rude, but simply recognizing the fact that the point of order takes precedence over all other motions. Also, that there is, in fact, a motion already pending on the floor, already acknowledged as well by our majority leader, which requires a vote. Duly noted, but the chair has not yet acted on the motion, and there has been no objection as of yet. We will address the motion of Senator Bato, as the chair said earlier, after we hear from Senator Villanueva now. Ito kabibig ha. Ito yung another pagsupalpal ni Senator Amy Marcos kay Risa Hontiveros. Gusto nyo ng lantarang pagsupalpal, ibinigay ni Senator Amy Marcos. Manood tayo kabibig ha. Unang magsalita si Risa Hontiveros. In that order. You may proceed, sir. Mr. President, Mr. Presiding Ito pala. Nasaan ba yun? short manifestation. Wait muna ha. Hanapin ko yon yung area na kung saan Senator Amy Marcos. Ito si Risa Hontiveros. Okay, ito na. Go. Thereafter, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Ito na. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no. Oh, no siya. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. Sorry ka lang dyan. Word lang pala.
and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Hala. Mr. Presiding Officer. Hala. Snobbish na si Risa. Noted and entered into the record, Senator Judge Marcos. You may Ito na, proceed. ito na. Banatan mo si Maraming Tulsa. salamat sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni na Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano. Basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na Ang naman daming kaso. confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, Birit bakit ng birit. hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Oh! Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Wala ka. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Correct. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Correct. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Wow. Palakpakan. Noted and entered into the records. Chair would like to Palakpakan ang galing ni Senador Amy Marcos in fairness sa SKL, saan ka lulugar. 'Di ba? Ang galing. Pinakita talaga ni Senator Amy Marcos. Hinarap niya, sinupalpal niya kung para saan itong impeachment. Ang daming ng kaso ni BP Sara, kung lahat ng departamento magkakaso kay BP Sara, lahat na, oy. Pero para saan to? Para pigilan si BP Sara na tumakbo sa 2020. At huwag tayong magpakabobo. Huwag tayong magpakatanga. Huwag tayong magkaroon ng production numbers kasi alam naman ni Senator Amy Marcos, itong mga kadramahan nila in preparation para sa isang grandstanding ovation ang gusto ng mga politikong ito. Ngayon, supalpal kayo. Ha? O, di ba? In fairness ha, marami ang believe kay Senator Amy Marcos ngayon. Madaming believe sa mga PDP laban. Ang daming believe kay Senator Bongo, kay Senator Bato, lalo na kay Senator Bato de la Rosa. Hindi siya lawyer ha,
pero talagang ginampanan niya, ipinaglaban niya kung ano ang dapat. At in fairness, grandstand, palakpakan natin si Senator Peter Alan Cayetano. Ang galing. Sobrang smart, mga kabibig. Talino talaga. Talagang naguguluhan na si Risa Hontiveros, si Pimentel, kung ano ang kanilang i-rebut, kung ano ang kanilang i-answer sa mga speech ni na Bato de la Rosa, Amy Marcos at ni Peter Alan Cayetano. Nahihirapan na sila. Kaya paliko-liko, paligoy-ligo. Ay, si Grace po. Ikot-ikot yung mga sinasabi. Gatchalian. Parang hindi naintindihan. May mga kabibig. So, talagang pinapalakpakan ng maraming netizen ngayon ang ginawa ni Senator Amy Marcos, Bato de la Rosa, Ruben Padilla, sino pa? Si Peter Alan Cayetano. Sino pa? Bongo, si Bongo. Si Bongo kasi ang nag-open up, no? Intelligence as your father, Senator Amy Marcos. Well said, Senator Amy Marcos. And take note ha, Senator Amy Marcos, hindi siya nagsuot ng robe. 'Di ba? Talagang pinanindigan niya na ayaw niya ng impeachment. 'Di ba? Grabe, tama po kayo, Senator Amy Marcos. Salamat, Senator Amy Marcos, sa pag-defend kay VP Sara. Solid Duterte forever. Mas maraming dapat pagtutuunan ng pansin ang gobyerno kaysa sa impeachment. Kabuhayan nating mga Pilipino, trabaho, bata pa ako, ganyan na itsura ng naiya hanggang ngayon. 56 years old na ako, ganun pa rin itsura. Nang gusto, daming naipagawa si PRRD kahit pandemic noong nanungkulan siya. Go for it, best Senator Amy Marcos. Ipaglaban mo, Senator Amy Marcos, nagpapakita ka talaga ng talagang solid ka ni VP Sara Duterte nga. Huwag na tayong mag-production number, di ba? Sampal si Risa. Dito ako nagwala sa katawa where pa real talk ang ginawa ni Senator Amy Marcos, mga kabibig, di ba? So, madami ang mga komento hinggil sa ginawa ni Senator Amy Marcos, kabibig. Marami ang nasiyahan sa nangyayari ngayon niya. 18 versus 5, mga kabibig. Grabe. Sino bang hindi natawa? Sino bang hindi na lumigaya sa resulta? Balik sa Kongreso. Senator Ayan Cayetano moved to amend the motion of Senator De La Rosa as follows: that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing nor terminating the case until such time that Number 1, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including circumstances or the filing of the first 3 impeachment complaints. Ako, Kongreso, ano masasagot dito? The House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kung paano na yan, di ba? Tingnan nyo, kabibigo. Tingnan nyo ha, nagbutuhan sila kanina. Kita yun talaga kung sino yung kung ngayon ang impeachment, no, talo na talaga. Ito yung nag-negative. Pimentel, Risa, Po, Gatchalian, Binay. 5 lang sila. Tingnan mo si Pimentel, ano sa likod, si Cinda Villar, walang pagkalam lang. Sino ang, tingnan nyo, ang daming nag-raise. Makita nyo na ba kung sino yung, si Bong Revilla ha, na pro-administration alyansa, nagtaas ng kamay. Si Lito Lapid nang taas ng kamay. Ito yung mga pro-administration, di ba? Mga kabibig, si Ejercito, tingnan mo. Si Joel Villanueva, oh my goodness. Kanina, nagdibatihan si Joel Villanueva at Bato, pero ngayon nagtaas ng kamay si Joel Villanueva. Sino pa? Si Villar. Tingnan. So, parang ang kawawa ang mukha ni Pimentel. Parang si Estrada. Wow. 'Di ba? Alam mo si Tolentino sayang lang, no. Si Tolentino sayang lang talaga na doon siya sa alyansa. Sayang. Natalo siya, mga kabibig. So, yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Congratulations. Nako.
sumakit na naman ang ulo ni Diliman ito at yung mga Makabayan Black. At lalo na si Risa Hontiveros, talo sila. So, yun lang kabibigan ng ating Ladies Lebag-Lebag for the na real talk ni Senator Amy Marcos si Risa Hontiveros. Pahiya, natalo. Bye everyone. See you next time.